parang naging twist, sir, from aktivista, naging sundalo. Kung dati kalaban namin, ayaw namin sa sundalo, kalaban namin gobyerno, ngayon, kampi na kami sa gobyerno at ayaw naman namin sa mga aktivista. At sundalo ka na. Na sundalo na, sir. Naging happy ka ba sa desisyon mo sa pagiging sundalo? Yes po, sobrang happy po, sir. Dahil Kasi dito ko na matutulungan po yung mga magulang ko, sir. Matutulungan ko na sila, hindi na gaano maghihirap sila, sir, ba? Hanap buhay. Kasi hanap buhay ng mama ko dati, sir, yung uway, sir, yung sa kinukuha nila sa Ang hirap kunin ng uway, yung uway, sir, na nila, Ratan. ratan po, sir. Nasa kagubatan. nakatulong ka na. Kakatulong na po, sir. Pinapagawan ko na po sila ng bahay, sir. Tapos binibilan ko na po sila ng lupa na malayo na po doon sa NPA na sir, kota ng NPA. Pinalipat mo talaga. Opo, sir, pinalipat ko na doon na sa San Ignacio na, sir. Okay na sila ngayon, sir. Tapos may sakit ban yung mama ko, sir, may sakit sa puso. Yun, di na sila sir, ba, na mamong problema na pang ko ng gamot, pambili ng gamot. Kasi nagsusuporta din naman ako, sir, buwan-buwan. Nung nandun ka sa kamay ni Sir Kapuyan, nag-surrender ba ang term sa inyo? Hindi. Parang Hindi. hindi nag-surrender, sir. Na-recover, sir. Na-recover kayo. Na-recover kami, sir. Parang yun yung no? Yes po, sir. Walang natanggap doon na ganun. May lang, sir, mga allowance. Yung mga RCDG, yung nagbigay sa amin ng tulong, sir. Yung nag-apply na kami, binibigyan nila kami ng pera, sir, para pang namin, pagkain. Sa mga scholar Tapos, ng SPIC. Opo, sir. Tapos pang namin, panggastos namin, allowance, habang nag-a-apply pa, sir. Kung may, balikan natin lahat. Kung may regrets ka sa mga desisyon o nangyari sa buhay mo, ano yan? Parang, masabi ko din, sir, parang yung regrets ko lang, sir, na kasi parang wala akong regret, sir, kasi kung hindi naman ako naging Miss P, sir, wala, parang naging tulay din, sir, ba? Ang regret ko lang, sir, na yung sa maling decision, sir, ba, yung kinalaban ko yung gobyerno, nagpadala ako sa mga nila, sir, yung mga salita nila na pang-brainwash. Yun lang po, sir. So parang thankful ka na kasi nasundalo ka. Opo, sir. Parang yun yung naging tulay, sir, para maging sundalo ako. Yung pagiging scholar ko, sir. Sa Miss P. Kasi kung hindi ako naging scholar, hindi ako ma-recover ng NCIP, hindi ako maging sundalo. Pero ang ipapayo ko po sa kapwa kabataan ko ngayon, sir, mga kabataan ngayon, sir, na wag talaga basta-basta papasok sa isang organization kung hindi mo talaga alam kung ano yung nila, sir, agenda nila. Kasi ano yung kuan mo? Nung naging sundalo ka na, ano yung sinabi mo sa sarili mo na ito yung itutulong ko kasi ikaw yung nakakaalam eh. yes, sir. Ano yung nagiging goal mo? Yung naging sundalo na po ako, sir, plano ko pong yung mga dating kasamahan ko, sir, plano kong talaga sila, sir, na para i-kumbinsihin talaga, sir, na walang magandang idudulot yung kung saan sila ngayon, sir, yung pagiging aktivista nila. Kasi ang alam ka pa kasi nila ngayon, sir, mas natutulungan daw sila sa kabila daw, sir. Maging aktivista daw. Okay, sige. Yung kuan na lang. Kasi tinulungan ka ng Salamat kayo, kay President Duterte, may kuta kayo. Yes po, sir. Ano yung nagiging tulong mo sa unit ngayon? Sa unit po ngayon, sir, ang nagtulong ko po, sir, kapag may po, sir, yung mga symposium sa sir, Youth for Peace, kapag naging speaker po ako, sir, doon sa mga eskwelahan, sinasabi ko po sa mga kabataan, sir, ba, na wag talagang papasok sa mga organization, hindi mo ka-sure kung nakakatulong ba sa'yo or nakakasama. Dahil masisira talaga yung buhay mo, sir. At galing ka dyan. At galing na ako doon. Galing na ako doon. Kung wala pang PRRD quota siguro, sir, masasabi ko talagang malaking regrets
na naging ako, Miss P. Yes, sir. So parang yun yung campaign mo, advocacy mo ngayon ako, Yes po, sir. sa mga kabataan. Yes po, sir. Campaign ko po nga, wag na wag talaga silang magpapaloko, wag magpapadala sa mga magaganang salita. Kasi, yun, makakasira talaga sa kinabukasan nila, sir. Kailan ka na sundalo? 2021 po, sir. October 2021 po. So ilang years ka na sa serbisyo? 4 years na po, sir. Kumusta ang buhay sundalo? Nandito po lahat, sir. May time na masaya, may time naman na parang hindi masaya, parang buhay lang po, sir, na weather lang. Pero enjoy po, sir, maging sundalo kasi marami kang matutulungan, sir. Hindi lang sa pamilya mo, kundi sa kapwa mo din, kapwa kabataan po din po, sir, na gusto mo matulungan para hindi makapasok sa kabila, sir. Sige. Awhaga, panawagan sa mga kabataan. Bilang isang dating aktivista, scholar pa ng sa kabilang grupo, ngayon isa ng sundalo, paano mo ngayon sabihin sa kabataan na i-remind sila or hanggang sa kayatin na maging kasapi? Sa mga kabataan naman, ang masasabi ko, wag na wag magpapadala sa mga magagandang salita kasi sa umpisa lang yan maganda. Kapag nasa katagalan na, doon na unti-unti nang sisirain yung buhay mo. Kapag may pangarap ka na makakapagtapos, lumapit ka lang sa gobyerno kasi yung gobyerno handa namang tumulong. Kasi ang mali ko din dati, hindi ako lumapit sa gobyerno kasi yung naging gobyerno ko, yung mga NPA. Marami ng mga scholarship ngayon sa gobyerno, kung lalapit ka lang. Tapos, wag na wag ding papasok sa isang organisasyon na hindi mo pa alam kung may magandang idudulot ba sa iyo. Kasi baka matulad sa akin na parang na maling napasukan na organisasyon. Kaya nagdudulot yun ng nagdudulot ng rin kasamaan. Malapit pa ngang masira yung kinabukasan ko dahil doon. Tapos kung may pangarap talaga kayo, magpursige kayo, tapos magdasal. Kasi kapag para sa inyo, ibibigay talaga yun ng Diyos sa inyo. Hindi mo ba silang hikayatin na maging sundalo? Sa mga gusto lang? Sa mga gustong magsundalo, pwede po kayo mag-apply at mag-exam sa APSAT. Kasi maganda talaga yung maging sundalo. Sige, sa mga kababaihan daw. Sa mga kababaihan naman, na katulad ko, maging matatag kayo, kung may pangarap kayo, pagpatuloy nyo. Normal lang na minsan may mga pagsubok, pero yung mga pagsubok na yun ang magpapatatag sa atin bilang babae na magpatuloy. Kasi kapag nalampasan natin yun, mas maging matatag tayo. Okay. Bago tayo magtapos, alam kong may gusto kang pasalamatan o gusto sabihin sa mga nangyayari sa iyo at kung ano ka na ngayon na narating mo. Unang-una po, sir, nagpapasalamat po ako sa Puong May Kapal kasi kung hindi niya po ako sinamahan mula umpisa pa lang, hindi talaga ako makakarating dito. Tapos pangalawa, pinapasalamatan ko po yung former Secretary Alin Kapuyan na naging tulay para maging sundalo po ako, sir. At kay former President Rodrigo Duterte kasi siya po yung nagpapasok sa amin. Nagbigay ng yung PRRD quota para magkapagsundalo kami. Tapos pinapasalamatan ko din po dito yung batalyon ko, yung first assignment ko kasi dito po ako na mold as a soldier. Ito po yung first assignment ko. Dito ko po nalaman lahat kung paano maging sundalo talaga. Yung paano maging snappy. Ito po, sir. Ito po yung unit na nagmumold po sa akin, sir. Anong yun? Mention mo.
ang 25th IB po ang nagmo-mold sa akin kung ano po ako ngayon. So, muli ako si proud member. Muli, ako po si PFC Fatima Napigkit, a proud member of Philippine Army. Proud member na naging, proud po ako na dito po ako sa 25th IB kung saan ang 25th IB ay yung isa sa mga batalyon na Snappy at Astig. Mabuhay po. Ang kilusan. Ito pa. Ano tayo? Pero unti-unti na din po naman sir na na-explain nila na hindi talaga maganda sa kabila. Kasi sisirain lang talaga nila yung buhay mo doon sir. Kasi busog ka sa pag-aaral ng kabila talaga pa. Yes po sir. Pag-aaral pa. Pero ang tagal ding nawala sa akin sir. Ang tagal na tanggal ng pag-utak ko sir. Rebelde. Aktivista. Aktivista. Opo, sir. Kasi naging ka na biruin mo 4 na taon kang puro ganyan. Opo sir, 4 na taon. Siguro, pag makakita ka ng naka-uniforme, magagalit ka na. Opo sir, may time pa nga yun din. May time po sir sa sa dormitory namin kasi may duty din kami doon sir sa gabi. Parang ang tatapang namin tatapang kahit wala kaming armas, flashlight lang. Tapos pag may may matunugan kami na yung mga aso ba, tapos yung mga may tunog-tunog, dadapa talaga kami sir. Kasi may kalaban. Ganun din sir ba? Ano yung turo yon? Turo din po sa amin sir. Dito, yung mga, alam niyo ba, yung mga sundalo, yun, mamamatay tao yun. Kasi kapag may kasi sir, may ambush, sinasakyan kasi ng taga-kabila sir. Ito, ang pumatay nito, yung mga sundalo, ganito. Grabe mag-torture. Pero yun pala sir, sila pa yung pumapatay. Ito. So grabe no? Kahit nasa ganung lugar ka, ganun na yung as ng antas ng natutunan mo. Kaya pa rin i-brainwash ka? Brainwash talaga sir. Grabe talaga sir. Parang sabi ko nga, hindi ko masisi yung co-scholar ko kung bakit hanggang ngayon may iba pa rin na sir ba, na nandun pa rin sa UP sir, nag-aktivista. Makasabay mo siguro yon. Yung classmate ko talaga, may classmate pa talaga ako doon sa Miss P sir dati na doon pa, aktivista pa talaga. Pag i-chat ko naman, parang ayaw na kung yun. Pansinin. Tapos, yung may time din sir na pumunta kami sa Cebu, yung sa Bakwit School. Tung nakita po yun ng mga dating kasamahan ko sir, sinabihan po ako na traitor daw ako. Tapos sabi nila, bantay-bantay ka dyan kasi baka isang araw mapatay ka na ng Sparrow. May Sparrow na sa'yo. Sabi ko naman, bakit ako makatatakot? Wala naman akong kasalanan. Tumutulong lang din naman ako. Kasi doon sa Cebu sir, Bakwit School, yung kasagsagan na kinuha yung mga estudyante doon sir. Ang pangako kasi ng mga teacher, sa Tagum lang papag-aralin. Di alam ng mga magulang na IP sir ba na doon na pala dadalhin sa Cebu. Tapos nung dinala na yung mga magulang sa Cebu, nagtanong sila, bakit napunta yung anak ko dito sa Cebu? Tagum lang naman yung sinabi nila na mag-aral. Di nila alam, yung mga anak nila, ginamit na pala para mag-rally, sir ba? Mag-rally. Okay. Balikan natin yung pagiging aktivista mo. Ano yung mga activity nyo talaga noon? Na anong tinuturo sa inyo para mapasama kayo dyan sa rally? Yung sir, araling pang-aktivista po, sir. So graduate ka talaga dyan? Hindi po ako nag-graduate, sir, kasi nung dumating na kasi yung pandemic, sir, third year, pa lang. Sir. Pero sumasama ka? Pero nagsasama na talaga ako, sir. Ilang rally ang nasamahan mo? Parang 5 na yata, sir. Pang 5. Unang rally mo saan? Unang rally ko dyan sa Tagum po, sir. Sa Freedom Park po, sir. Anong sinasabi nyo? Yung sa Capitol. Na may kasi, sir, political prisoner kasi doon, sir. Na gusto namin i-save kasi teacher nga daw. Kasi kinasuhan ng kaso na hindi naman daw totoo. Doon nagrarally kami palabasin si ma'am. Ganun, sir ba? Ganun. Gaganon kami. Ipaglaban yung ang karapatan ng mga yun, teacher. Oo, sir. Kasi teacher kasi yun yung nakulong, sir. Pero si Kuan, sino pa yung mga na-meet mo noon na mga aktivista na mga nasa matataas na Kuan? Yung aktivista,
Hindi kasi nila sinasabi yung mga ay si Castro po sir. Sino kinsa? Yung si Castro po sir yung apelido. Nasa ano ngayon sir? Nasa, Kongreso? oo. Si Franz ka? Franz Castro po sir. Nakita ko po yan sir na pumupunta po sa bukid sir. Sa inyo? Hindi sa amin sir na yung sa ibang ano sir ba? Sa red area. Pumupunta doon sa mga IP community. Na-meet mo talaga yun noon? Hindi as in na-meet sir. Nakita ko lang sir pero hindi na kami napansin kami. Nandun lang kasi kami sa gilid sir. So pangalawang rally mo? Yung sa Davao po sir. Ano na naman yung Yung sa IP month sir. Yung maraming IP month yun sir. Marami kaming nagrally doon sa UP. Ano yung nakabonet kayo? Wala talaga sir. Proud na proud pa? Proud kami sir. Kasi may placards pa nga kami na yung gobyerno walang tuta. Proud kami sir. Nandun pa nga kami sa harapan. Naggaganon kami sir. Kasi yung inaano nila sa amin naman sir. Kasi yung masama, yung gobyerno kasi. Kaya proud kami na kami kasi kapag nakapag-rally kami sir, parang full feeling sir ba? Parang sasabihin kasi nila, nakapag-rally ka, nakatulong ka na sa kapwa mo IP. Yeah. Kasi yung pinaglaban natin, yung mga IP people. So proud na proud ka doon? Proud na proud po ako nun sir. Pero bago ko lang na-realize na hindi pala yun Parang hindi mo na masikmura yung pinagagawa mo. Opo sir, parang pag ma-imagine ko ngayon, bakit ko yun ginawa? Pangatlo mo, yung the worst na rally mo, pangatlong rally mo? Parang doon lang din naman kami pabalik-balik sa sir, sa Davao. Ibang lugar naman? Ay pero nung pumunta kami sa Cebu Bakwit School, hindi na ako sir, doon na ako sa NCIP noon. Yung pumunta lang kami para tumulong sir ba sa mga IP na parents para ma-save. Opo sir. Poder ka na ni Sir Allen Kapuyan po sir. Parang magre-recover ka na? Yes po sir, magre-recover. Kasi yung ginawa ni Sir Allen pala noon is i-recover mo yung mga classmates mo. Opo sir, i-recover po yung mga Miss P students kasi PRRD quota po kami sir. PRRD quota, yung mga special enlist. Naswerte naman. Opo sir, naswertehan din po sir. Never mong pinangarap talaga magsundalo? Hindi po sir, kasi ang alam ko lang din po dati sir, kapag magsundalo parang camping-camping lang sir ba. Hindi ko man alam na mag-training, ganun pala mag-training. Sabi man kasi nung iba, nung tinanong ko yung napasundalo na din ni Sir Allen sir ba, ma'am ano bang ginagawa sa training kapag nagsundalo? Wala, parang camping-camping lamang dun. Sige, gusto kong magsundalo, pero yung ibang kasama ko, hindi nagsundalo kasi alam pala nila na mahirap sa training kapag nag-a-adjust ka. So parang naging ganun lang kadali sa'yo? Ganun lang sir, pag yung sinabi na ni Sir Allen kung sino yung magsundalo, ako agad ganun ka sir. Kasi akala ko mag-camping-camping lang. Pero wala na, yung time na yun, medyo nawala na yung Medyo nawala na po sir. utak aktivista mo. Wala na po sir. Hindi nga din po alam ng mga magulang ko sir na magsundalo ako. Nagtaka lang sila bakit may nag-BI doon sa bahay. Sabi nila, bakit ka nag-BI dito? Mother, susundalo po yung anak mo. Ito, na-shock po sila sir. Ano po sir? Sa kabila ng lahat, bago ka pa ng sundalo, nalaman ba ng parents mo na aktivista ka na pala? Hindi po sir. Minsan pa nga, nagtataka din yung auntie ko sir ba kasi nakikita daw nila sa TV. Nag-aagan daw ako. Pero sabi na, baka kamukha lang. Pero sabi ko naman, hindi yun ako, kamukha ko lang yun. Hindi naman ako nagrarally. Nag-aaral lang naman ako. Doon lang nalaman ng magulang ko sir, nung sundalo na ako kasi kinunto ko na sa kanila kung ano talaga yung napagdaanan ko dati. Sabi ng magulang ko, kaya pala yung kapag umuwi ka dito, payat na payat ka. Sinasabi ko lang doon nga na may ulcer ako kasi wala akong ganang kumain kaya payat na payat ako. Pero anong reason talaga nun? Bakit payat? Yung stress ako, na-stress na ako sir kasi education sir kapag practicum na. Stress na ako sir tapos walang sir ba, walang allowance. Sariling sikap mo lang talaga. Kapag time na nagutom, pumupunta lang kami sa farm namin. Mga tanim namin na gulay, din yung namin, iha-harvest, kakainin. Tapos may time pa nga sir, kapag nag-aaral kami, yung ulam namin, okra, 3 okra, tapos yung bagoong sir, isasaw-saw sa bagoong. Tapos yung ulam namin kapag tanghali, nagbabaon man kami sir. Hotdog, chorizo, ganun lang sir.
Doon sa Liceo. Opo, sir. Yung iba pa nga, sir, walang ulam. Minsan pa nga, walang ulam. Ano yung naging, siyempre may kasama kayo maging usapan ninyo nung Sir. buhay nyo noon sa ito sitwasyon natin. Oo, sir, parang maiiyak kami. May kasama din po. Din naman din ako nagsundalo, sir. Dalawa lang kami na babae na nagsundalo na Miss Peace Scholar. Kasi yung iba, ayaw nila magsundalo. Kapag nagkukwentuhan kami, sir, parang naiiyak kami na tumatawa. Parang kami, bakit tayo nakapasok doon, no? Pero sabi namin, ang malaking twist talaga yung yung buhay namin, sir, parang may twist. Kasi ang alam namin, doon lang talaga kami sa sir, doon na kami maging aktivista forever na. So, ikwento mo daw yung twist na yan.